Sa mga kaaksyon mula sa Piuduran Albay, sumadya ngayon ang Team Tabang Ora mismo upang bisitahin si Kirby Padjo. 21 taong gulang na si Kirby. Maagang naulila si Kirby at dahil na rin sa kahirapan ng buhay ay napilitan siyang huminto sa pag-aaral para siya ay maghanap buhay. Ngunit sa ngayon, dahil sa iniindang bukol nito sa binti, ay nahinto sa kanyang pagtatrabaho sa isang factory sa Manila. At ngayon makakausap natin live si Kirby kasama ang kanyang lola na si Remedios Padjos mula sa Piuduran. Magandang hapon sa iyo, Kirby. Magandang hapon po. Oo, kamusta ka na ngayon? Medyo okay na po. Pero nasakit pa po paminsan-minsan yung aking bukol. Opo, ilang taong ka na, Kirby? Ako po ay 21 years old po. 21 years old. So ilang taon ka nagsimula magtrabaho dun sa Manila? 18 po. 18 years old. Opo, 18 po. Kasi po wala pong susuporta po sa akin po. Kailan mo pa ito iniinda itong bukol mo sa binti? 2010 pa po. Bali, lumalaki po siya kaunti-unti. Okay. Yung 2010 na nakita mong meron ng maliit na bukol, ano yung ginawa mo? Pina-check-upan mo ba ito? Yung papa ko po ay hindi po naasikaso yung karamdaman. Gawa po kulang po sa financial. Kanina nakita ko yung picture nitong bukol sa binti mo. Talagang malaki na. Malaki na po. May sugat na po. Opo, kailan ka huling nagpa-check up dito sa binti mo? Noong last 2017 po. Pero nagpaano na po ako ngayon sa PR po. Oh, so nagpa-biopsy ka na? Yes po, nagpa-biopsy na po. Inintay ko lang po yung resulta. Kailan daw lalabas itong resulta, Kirby? Sa June 20 po. Bali, malalaman po kung cancer o hindi. Pag cancer daw po, puputulin daw po yung paa. Opo. Pag hindi naman daw po cancer, ibigay mo daw po. Paliliitin muna daw po bago operahan. Paano kayo nabubuhay ng iyong lolo at lola? Sino yung nagsusustento? May tumulong naman po sa akin yung mga vlogger po. Bali, nagbigay din po. Pang ano ko po. Pangkain, panggamot po. Tapos pamasahe ko sa ospital. Yung lola ko naman po, umaasa lang po sa pension. Minsan po nagpapadala din po yung mga anak. Nasa magkano naman yung pension na kada buwan or yung nakukuha ng lola mo? 3K po kada buwan, ay kada 3 buwan. Maaari nyo bang maikwento sa akin kung bakit iniwan ka nitong nanay mo? Sabi po niya, nagulo daw po yung isip niya. Kumbaga ayaw niya po ng mahirap na buhay. Dahil- Dahil po siyang, Opo, dahil doon iniwan ka na niya. opo, yung tatay ko po kasi ang trabaho ay sa ano po, pagkukopras, tapos sa ano po, palayan. Ayaw niya po ng mahirap na buhay. Nag-iisa kang anak nila? Opo. Pero ngayon meron ka bang contact sa nanay mo para naman yung gamutan mo makatulong sa'yo? Meron po kaso wala po siyang sa akin. Sige. Wala daw po siyang pera. At katabi mo ngayon si Lola Remedios. Lola, kamusta ka na, Lola? Okay naman. Kamusta yung buhay-buhay? Saan tayo kumukuha ng pangailangan natin sa araw-araw? Umasa lang kami sa pensyon. Kung ading kayo ko dito sa balay, nagtagahilot man kinayo na lupa hilot man, manay man nagabayad, ay manayatang 50, ay isang gato, sayo 200 ko. Pabakal man kaming kalkuha namin sa balahan, pabakal man kape, asukar. Pero sumasapat naman, nanay, yung nakukuha mong pension sa pang-araw-araw nyo? Kung isipin ko lang, At maliban dun sa pension mo, Lola, ay merong ka rin na anak na tumutulong sa'yo. mayroon din, kaya lang, kung kailan may gusto, magbigay, hindi mo naman palagi. So sa bahay nyo, Lola, 3 na lang kayo dyan na naninirahan. 3, Pangilang mong apo ito si Kirby? 7. Kung meron kang mensahe, Lola, kay Kirby, ano yon? Especially ngayon na kailangan na i-undergo sa operasyon itong si Kirby. Gusto ko sumaopera na siya sa lalong madaling panahon para trabaho siya. At least pag-engage na magamot itong si Kirby ay makatulong sa inyo, ano? Gusto ko matuto siya buhayin ang kanyang sarili kasi kami pareho na rin matanda, pareho na rin kami may paramdaman. Ay paano kung wala na kami? So kayong dalawa ni Lolo yung nag-aalaga kay Kirby. Amo tapang hindi siya nga nasa mo. Dati kay babasel na ako ko dito sa ligaw, nagkakiyang di mo siyang libo. Kato na
bigat na so ubag niya, di na pundo siya dito, hindi na siya nagtatrabaho. Yung yung anak mo, nanay, ano yung ikinamatay? Yung tatay ni Kirby? Ika. Sa Hika. Opo. Gaano kahirap dyan, nanay, dyan sa lugar nyo papunta dun sa ospital? Mahirap ba? Kalayuan din ba? Ay, minsan ko lang naman, papuntang Piyuduran. Medyo malayo. Sige, Kirby, balikan kita, Kirby. Ano daw yung pinakakailangan mo ngayon, sabi ng doktor? Kaya ko naman po kung linisin yung sugat. Ang kailangan po yung pinapagawa po ng doktor na laboratories po. Opo. So, Bali yung biopsy na lang po yung hinihintay ko. standby ka lang, Kirby, para sa agarang pagtugon, makakausap natin si Ma'am LB Sedeño. Siya ang coordinator ng Ako Bicol. Magandang hapon, Ma'am LB. Yun. Yan si Ma'am LB ang 24/7 na tutugon sa pangangailangang aspetong medikal. Ma'am LB, meron po tayong kababayan sa Piyuduran Albay at tinintay niya lang yung biopsy para malaman natin kung i-undergo sa opera or sa gamutan. Ano pa yung tulong na maaaring maibigay ng Ako Bicol, Kirby? Tapos pala meron na silang kailangan bayaran dito sa atin sa BISMT. Pwede mo lang sa atin yung charge fee o yung bill na kailangan bayaran. Kada yung mga ID ng pasyente, ID ng paglalakad, ililipin po natin sila, wala silang babayaran. Okay. So at least wala na siyang iisipin pa, ma'am, in case na mag-undergo siya ng operasyon dyan sa BRHMC. Yes po. Tapos pala nandito na sila, sir, i-guide ko po sila kung pagtahan nila pa dito sa atin sa table ko. Table lang ako dito sa party list. Opo. Tutulungan po natin sila na magagaling yung proseso and then maibigay ng tamang documents para sa pagiging ng tulong. Opo. Para mas balance po sila. Opo. Ano yung mga dapat ihanda ni Kirby, mga documents para maabihin po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Una-una po yung naglalang po ng sarili. And then pangalawa, yung pong ID ng pasyente, ID na maglalakad. And then yung medical certificate po kung pasyente na nilipin yung pasyente sa PIP. Pag-check up po lang po silang kailangan maraming dokumento. Kailangan lang kung saan nila po dito sa Ako Bicol. Opo. Ma'am LB, kung meron kang mensahe dito kay Kirby, ano yun, Ma'am LB? Kung meron kami sa mga pasyente, sana naman po sila magkakasakit. Hirap kaya magkasakit. Pero kung in case na magkasakit sila, nandito pa rin ang Ako Bicol na tumulong. At magkakasakit ko, iwan pa rin po, kung di ba, ay yung mga tao, andito lang po ako Bicol Party List, handa po tayong tumulong sa mga oras sa anumang pagkakataon. Isang sabi po ang nabigyan sa atin ng malaking fund dito sa atin sa DRSNC, sa DOH, para po lahat ng pasyente itas sa additional balance natin. Sige po, Ma'am LB, maraming salamat po. Yan po si Ma'am LB Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Kirby? Apo, narinig mo mula kay Ma'am LB ng Ako Bicol pag-undergo ka o nangangailangan ka ng bill sa ospital ay i-shoulder na ng Ako Bicol. Wala ka nang iintindin or iisipin pa. Okay po. Kung meron kang mensahe sa Ako Bicol, ano yun? Papasalamat po ako una po sa Panginoong Diyos dahil binigyan pa po ako ng pangalawang buhay upang patunayan pang may kaya pa akong gawin sa aking buhay. Opo. At nagpapasalamat din po ako dahil pinasangkapan kayo ng Diyos upang ako'y matulungan sa inyong abot ng makakaya. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Opo. In case na gumaling ka na, Kirby, ano yung una mong gagawin? Ako po ay magtatrabaho upang sumuporta po sa aking lola. Opo. Dahil walang-wala din. Sige, Kirby, bukod pa riyan, personal ng bumisita ang aming team dyan ngayon hapon para iabot rin ang aming paunang tulong sa iyo, Kirby. Yan, Jen, iabot mo na yung paunang tulong natin. Yan, isang sakong bigas at grocery package para sa inyo, Kirby. Maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong. Malaking bagay po ito para sa akin. Okay, at maraming salamat din, Kirby, sa tiwala sa aming program. Asahan mo na, alalayan ka ng aming team hanggang sa kakailanganin mong gamutan sa BRHMC sa tulong ng Ako Bicol Party List. Opo, maraming salamat po. Opo, naway tuloy-tuloy na ang iyong paggaling hanggang sa matupad mo na itong pangarap mo na makabalik sa pagtatrabaho. Opo, thank you po.